Ate, I'm lost po. Napahinto ang dalagang si Sam sa paglalakad nang may magandang batang babae ang humawak sa kamay niya. Ate, can you help me po kung paano umuwi? Pinantayan ni Sam ang batang babae. Alam mo ang number ng mga magulang mo? Bakit ka nila pinababayaan? Tumakas po kasi ako sa mga bantay ko kasi nakakainis sila. Sagot nito at ngumuso. Pwede mo po ako samahan umuwi? Hindi po ako marunong mag-commute. Natawa si Sam bago tumango. Pumara siya ng taxi at sinabi sa driver na sundan lang ang sasabihin ng batang babae. Kagagaling lang ni Sam sa duty. Isa siyang nurse sa maliit na ospital. Night shift siya, kaya ngayong umaga lang siya nakauwi. Plano niyang matulog pero tutulungan niya muna ang batang ito. Anong pangalan mo? Tanong ni Sam sa batang babae. Gail Montalves po. Ikaw po. Ako naman si Sam. Next time po, huwag kang tatakas sa bantay mo ha. Para kung masamang tao yung nakaharap mo, mapapahama ka pa. Napanguso ang batang babae. Dinaig ko pa po kasi presidente sa dami ng bantay ko. Baka lang naman gusto ng parents mo na maging safe ka. Gusto lang siguro ng mami mo na malayo ka sa masasamang tao. Wala naman ako nanay eh. Bahagya namang nashock si Sam at hindi alam ang kanyang i-react. Iniwan lang ako ng nanay ko sa harapan ng gate ni daddy ko at nag-iwan ng sulat siya birth certificate. Sorry to hear that. Sabi ni Sam sa bata. Okay lang po, hindi naman masakit. Iniba na lang ni Sam ang usapan. Pareho sila ng bata na walang nanay. Namatay ang ina ni Sam, kailan lang dahil sa cancer. Kasama na lang niya sa buhay ang ama at ang bunsong kapatid na 12 taong gulang. Maya-maya lang pumasok ang taxi sa isang private village. Napaawang na lang ang bibig ni Sam nang huminto ang taxi sa isang malaking gate na kulay itim. Dito ka nakatira? Gulat na tanong ng dalaga. Tumango naman si Gail. Opo. Nagbayad si Sam bago sila bumaba ng batang babae. Gail! Napaatras si Sam nang dumugin si Gail ng mga tao. I'm fine po. Tinakasan ko yung mga bantay ko kasi nakakainis sila. Diyos miyok ka, galit na galit ang daddy mo. Sabi ng isang ginang. Alalang-alala siya sa'yo. I'm fine po. Hinawakan ni Gail ang kamay ni Sam. Tara po sa loob. Dahil mabait ka po sa akin, titreat kita ng merienda. Tatanggi na sana si Sam, pero wala na siya nagawa nang hilahin siya ng bata papasok sa loob ng malaking bahay. Mas lalong namangha si Sam nang makapasok sa loob ng bahay. Ang ganda ng bahay nila Gail. Halatang mayaman. Gail! Mas lalong namangha si Sam nang lumitaw ang ama ni Gail. Where have you been? Naglayas. Sagot nito sa ama bago lingunin si Sam. Ate Sam, wag mo pong pansinin si Daddy. Doon po tayo sa kitchen. Sino yan? Tukoy ng ama ni Gail kay Sam. Are you a spy? Spy? Takang tanong ng babae. Inihatid ko lang yung anak mo kasi masyado kang pabaya. E paano na lang kung nasagasaan yan? Hindi ko siya pinabayaan. Tumakas siya. Daddy, wag mo pong awayin ang bisita ko. Maktol ni Gail bago nagpapapadyak. Hindi po siya spy. Mabait po siya. Inirapan ni Gail ang ama bago hilahin si Sam patungong kitchen. Pinaupo ni Gail ang kanyang bisita bago ito tinabihan. Yaya, pagawa po merienda. Sabi ni Gail sa isang maid. Thank you po. Ngumiti lang yung babaeng maid bago nagsimulang gumawa ng merienda nila. Ate Sam, ano pong work nyo? May boyfriend ka po? Umiling naman ang dalaga. Wala akong boyfriend. Tsaka isa akong nurse. At puro mga bata kagaya mo ang ginagamot ko at inaalagaan. Wow! Kapag nagkasakit po ako, sa ospital niyo po ako pupunta ha? Maliit lang yung ospital namin. Kulang-kulang yung mga gamit doon kasi hindi kasya yung budget namin. E di sabihin ko po kay daddy na tulungan kayo. Ate Sam, pwedeng ikaw na lang po ang mommy ko. Bagay naman po kayo ni daddy eh. Bahagyang nagulat si Sam. Gail, hindi yan ganun kadali, no? Napanguso na lang si Gail.
Nang maihanda ang merienda nila, nagsimula na silang kumain. Nasa ganoon silang posisyon nang pumasok si Cloud sa kusina. "Daddy, merienda ka na po," sabi ni Kale at tinapik ang kanyang tabi. "Bati na po tayo. Wala ka nang magagawa kahit magalit ka." "Of course. You're the boss, di ba?" Sarkastikong saad ni Cloud bago naupo sa tabi ng anak. "Kale, please stop being stubborn. Gusto mo bang maulit yung nangyari sa'yo? Gusto mo na naman bang makidnap at halos mabaliw ako?" Nakangusong umiling si Kale. "Ayaw po, pero daddy, bawasan mo naman yung taong sumusunod sa akin. Dahil ikaw pang presidente daddy naman nakakainis po kaya kasi palaging nakatingin sa akin yung mga tao." "Kale, it's for your own safety," mahinahong sabi ni Cloud. "Daddy, bawasan mo po." Natawa na lang si Sam dahil sa huli si Cloud ang sumuko. Walang panama ang lalaki sa nag-iisang anak. "Mukhang under ka ng anak mo." Natatawang saad nito. Wala talagang panama ang lalaki kapag babae ang panganay. Nawawala ang angas nila sa prinsesa nila. "Yeah," sabi naman ni Cloud na tumangutangu pa. "Sorry pala kung inaway kita. Sobra lang talaga ako nag-alala sa anak ko." "Okay lang. Just make sure na sana mababantayan mo na siya na mabuti. Ang dami kasing napapahamak ng mga bata ngayon. Susundin ko na lang siguro siya para hindi na maulit yun." Saad ni Cloud habang tumatango. "Kale, magpakabait ka na sa daddy mo ha. Huwag mo na ulit gagawin yon dahil maraming nag-aalala sa'yo." Tumango naman si Kale sa dalaga. "Opo, Ate Sam." Pagkatapos kumain ni Sam, ay tumayo na siya at nagsimulang umalis. "Aalis na ako. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito, Kale." "Ate, pwedeng mahingi address mo po? Gusto ulit kita makita. Kung okay lang po." Tumango naman si Sam, kinuha niya ang kanyang business card sa bag na may kasama ring address niya at inabot sa bata. Malapit talaga si Sam sa mga bata kaya hindi siya marunong tumanggi kapag ito na ang nagre-request sa kanya. "Mauna na ako, behave ka na." "Ingat ka po. Gusto mo po ipahatid kita kay daddy?" "Hindi na. Malapit lang naman yung uuwian ko. Bye." Ngumiti si Sam kay Cloud bago siya tuluyang maglakad paalis. Nang makalabas siya ng bahay ni Cloud, napasampal na lamang siya sa sarili. Feeling talaga ni Sam babagsak na siya kanina dahil sa antok. Kailangan niya talaga ngayon na magpahinga dahil may duty na naman siya mamaya. Nag-jeep na lang si Sam dahil malapit lang naman siya. Nang makarating siya sa bahay nila, wala ang kanyang ama at kapatid. Agad siyang tumiretso sa kwarto at ibinagsak ang kanyang katawan sa kama. Hindi alam ni Sam kung gaano siya katagal natulog. Magdidilim na kasi nang magising siya. "Ate!" Napangiti si Sam nang makita ang kapatid niya na agad sumalubong sa kanya. "Kanina pa kita gustong yakapin Ikaso sabi ni tatay mamaya na raw pagising mo." "Kumusta school mo?" tanong ni Sam sa kapatid. "Okay lang po. Ate, may duty ka ulit?" Sagot ng kanyang kapatid na nagngangalang si Seiyan. Tumango si Sam. "Medyo marami kasi ang pupunta sa ospital ngayon kaya kailangan ko mag-duty tuwing gabi. Kulang pa kasi kami sa tao." "Ha? Tumawag yung ospital kanina. Ang sabi ayos lang daw kung bukas ka na ng gabi pumasok." Saad naman ng kanyang kapatid na sinang-ayunan ng kanyang ama. Bumalik na raw kasi galing bakasyon yung iba, tas may mga volunteers daw ang dumating. Masyado ka na raw pagod kaya magpahinga ka muna." "Totoo po? Teka, sandali ho at sisiguraduhin ko lang ulit." Pumasok si Sam sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang head ng ospital para makumpirma ang sinabi ng kanyang kapatid at ama. At nang makumpirma ito, napangiti na lamang siya. Namimiss ni Sam ang iba niyang mga batang pasyente. Pero syempre kailangan din ng katawan niyang pahinga dahil mahirap naman kapag katawan niya na ang sumuko. "Ano pong ulam? Kung wala pa po, bibili na lang ako ng luto sa labas." Nagluto si tatay ng sinigang na hipon. Favorite mo yun, pampatanggal daw ng pagod. "Abay, kay bait naman yata ng tatay ko ngayon. Nanalo ka ba sa sabong, tay?" "Hindi na ako nagsasabong dahil magagalit ang nanay mo.
Huwag niyo ako utuin na magkapatid. Kumain na tayo at baka magbago pa ang mood ko ngayon. Natawa na lang si Sam at napailing. Dumiretso sila sa kusina. Naupo silang tatlo at nagsimulang kumain. Ipahinga mo yung katawan mo habang wala kang pasok, sabi ng ama ni Sam. Alam kong mahalaga sa iyo ang trabaho mo, pero dapat alagaan mo pa rin ang sarili mo, okay? Opo, tatay. Malambing na sagot ni Sam dito. Napahinto siya sa pagsubo ng tumunog ang kanyang cellphone. Unregistered number ang tumatawag pero sinagot niya pa rin. Ate Sam! Napangiti naman si Sam nang makilala ang boses ni Kale. Ate Sam, si Kale po ito. Hi Kale, bakit po? Wala po si Daddy, naiinip po ako Ate Sam. Kumain ka na po ba? Naistorbo ba kita? Hindi naman. May Facebook account ka ba? Video call kita mamaya pagkatapos ko kumain. Opo, Kale Montalves po name ko. Profile ko po is yung mukha ko. Ito po. Kain ka na rin po. Ibinaba ni Sam ang tawag. Sino yun? Yung batang tinulungan ko kanina. Sagot ni Sam sa kapatid. Pagkatapos nilang kumain, ay si Seiya na ang nagligpit at naghugas. Nagtungo naman si Sam sa sala. Sinearch niya ang FB ni Kale. Nang makita ito, ay agad niya itong minessage. Nag-request ng video call si Sam na agad naman itong sinagot. Ate Sam! Kumaway sa kanya ang batang babae. Nandito na po si Daddy, nasa banyo po siya naliligo. Tumango naman si Sam. Kumain ka na ba? May pinakitang 2 pinggan ng batang babae na may lamang pagkain. Hinihintay ko po si Daddy para sabay kami mag-eat. Ate Sam, pwede ka pupunta ulit dito kapag di ka busy? Titignan ko ang oras ko. Pag hindi busy, sige, pupunta ako dyan. Nagkwento si Kale kay Sam at nakinig naman na mabuti ang dalaga. Kahit wala akong nanay, may mabait naman akong Tito Ninong. May kambal pong anak si Tito Lux. Close po kami tas laging naglalaro. Si Tito Sean naman, madalas magbigay sa akin ng gift. Si Tito Von naman po ang pinakagalante. Si Tito Lucas naman po ang pinakakuripot at bully. Kilala ni Sam ang iba sa mga tito na nabanggit ni Kale. Dahil nakikita niya mga ito sa telebisyon. Siguro under din sila sa'yo, no? Natatawang sabi ni Sam. Kale, okay lang yung magsungit pero dapat alam pa rin na limitasyon, ha? Dapat din, palaging maging magalang sa nakatatanda, okay? Opo, kaya lang naman po ako nagsusungit sa kanila kasi lagi nilang inaaway ako. Magsasalita pa sana si Kale kaso natigilan siya na bumukas ang pinto ng banyo. Aksidente nitong naitapat ang kamera sa amang nakatalikod na wala man lang sa plot. Nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita ang puweta ng lalaki. Naginit ang kanyang pisngi at parang sasabog siya dahil sa hiya. Nagtapis ng tuwalya ang lalaki at lumingon. Natigilan naman ito na makitang nakatapat sa kanya ang cellphone ng anak. What the? Wala ko nakita. Agad na sabi ni Sam, bye-bye na Kale. Mabilis na pinatay ni Sam ang tawag. Napasapu na lang siya ng pisngi at napailing. Night duty na naman si Sam hanggang 6:00 ng umaga. Buti na lang talaga at nakapagpahinga siya. Sa dami ng dumating na volunteer sa ospital, halos 1 linggo siyang nakapagpahinga. Nurse Sam, ba't ngayon ka lang po pumasok? Tanong ng isang bata na madalas niyang bantayan. Nagpahinga po ako eh. Kamusta na ang paa mo? Magaling na po ang sugat ko. Pwede na raw po ako lumabas. Okay lang po kahit isa na lang ang paa ko. Naaksidente kasi ang batang lalaki at kinailangang putulin ang paa. Gwapo ka palagi kahit kulang ang paa mo. Balik ka na sa room mo. Pupunta po kasi ako sa iba pang room. Thank you po, Nurse Sam. Nakangiting sabi ng batang lalaki. Ginulo ni Sam ang buhok ng bata bago tuluyang umalis. Binisita niya pa ang ibang pasyente at sinek kung maayos ang lagay ng mga ito. Nang matapos si Sam, pumesto na ulit siya sa information desk at gumawa ng reports. Nurse Sam, hinahanap ka na naman ng anak ni Mayor ng isang araw. Sabi sa kanya ng katrabahong si Lilith. Ayaw talagang sumuko sa'yo. Pabayaan mo siya, hindi ko siya type dahil may kayabangan siya. Ayaw rin sa kanya ni tatay dahil ang dami niyang kaso about abuse. True yan, ang yabang-yabang,
Hindi namang gwapo. Sabi ni Lilith. Natawa na lang si Sam at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Nang sumapit ang 10:00, nagpaalam si Lilith na magkakape lang daw ito. Napatayo si Sam nang biglaang bumukas ang pinto. Pumasok si Cloud na agad bumagsak. Nataranta siya bago lapitan ng lalaki. Hoy! Hoy! Tinapik niya ito. Ano nangyari? Nang mahawakan niya ang tagiliran nito, ay bahagya siyang nataranta na makapanya ang malapot na likido. Hoy, napano ka ba? Nang hihina na ang lalaki kaya agad niya itong inalalayang tumayo at dinala sa isang kwarto. Buti na lamang at hindi nagpabigat ang lalaki. Inihiga niya ito sa kama. Ginupit niya ang damit nito at napalunok siya na makita ang abs nito. Huwag ka malandi. Huwag ka malandi, Sam. Sinampal niya ang sarili. Kumuha ng gamot si Sam nang makitang may tama ng barilang lalaki. Gamot, betadine at iba pang gamit. May alam siya sa ganitong bagay. Kaya siya na ang umasikaso sa lalaki. Saan ka pa nagsusuot? I'm fine. Nang hihinang sagot ni Cloud. Napailing na lang si Sam at pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matanggal niya ang bala, ay tinahi niya ang sugat ng lalaki. Ayan, tapos na. Hinubad niya ang gloves at tinapon. Pumasok siya sa CR at naghugas ng kamay. Nang makalabas siya ng banyo, ay nataranta siya nang makitang nakatayo na ang lalaki. Bawal kapag gumalaw. Gusto mo bang bumukayan tahi ng sugat mo? I'm fine. Hindi ka fine. Masungit niyang singhal dito. Humiga ka na dyan, wag makulit. Ako ang masusunod dito dahil cargo kita. Tinitigan siya ni Cloud. Maya-maya lang napahinga ito ng malalim bago maupo sa kama at muling mahiga. Mukhang tulog si Cale. Kaya bukas ko na ipapaalam sa kanya nangyari. Mag-ingat ka naman sa susunod. Nakakalimutan mo yatang may anak ka. Tumango lamang si Cloud. Napano ka ba? Ba't may tama ka ng baril? Pulis ka ba? I'm a mafia boss. Sagot ni Cloud. Hindi naman na nagulat si Sam dahil may kutob na rin siya dito. At saka sa aura pa lang ng lalaki, halata na kakaibang katayuan nito sa buhay. Okay. Sabi na lang ni Sam dito. Hindi ka takot? Tanong naman ni Cloud. Kunot toong umiling si Sam. Ba't naman ako matatakot? Di ka naman multo. At saka papatayin mo ba ako? No. Sagot nito na may halong pagkamangha. Akala ko matatakot ka. Hindi. Sa multo lang ako takot. Kaya nga palagi ako nasa tabi ni Lilith eh. May multo daw kasi dito sa ospital. Natawa naman si Cloud at napailing. Unbelievable. Yung ano pala, mabilis umiwas ng tingin si Sam. Yung sa video call, ba't mo lang naman yung nakita ko eh. Promise, wala na ako nakita bukod doon. Hindi ko nakita yung ano mo. Pakiramdam ni Sam, sasabog ang pisngi niya dahil sa sobrang init. Ayaw niya namang i-open ang topic na yon, kaso gusto niyang malinawan ng lalaki. Ayos lang. Ang mahalaga, nakita mo makinis kong puwet. Anyway, let's forget about that. Tumango si Sam. Basta okay na tayo dun ha, wala nang issue ha. Oo. Natatawang saad ni Cloud. Ba't ko tumatawa? Because you're cute. Nawala naman ang inis ni Sam dahil sa sinabi ng lalaki. He? Babalik na ako sa trabaho. Mamaya babalikan kita para pakainin at painumin ng gamot. Huwag kang tatakas ha. Susugurin talaga kita sa bahay niyo. Tumango naman si Cloud at sumaludo. Yes, boss. Ngumiti si Sam bago bumalik sa information desk. Nadatnan niya doon si Lilith. Oh, nawala ka bigla. Binilhan na rin kita ng kape at tinapay. Thank you. Magkano to? Libre lang yan sa'yo. Sagot ni Lilith bago siya kinindatan. Ngumiti lang si Sam bago kinain ang tinapay at inumin yung kape. Mga bandang 1:00 binalikan ni Sam si Cloud. Tulog ito kaya ginising niya. Binigyan niya ng makakain bago pa inumin ng gamot. O sige na matulog ka ulit. Bukas na ulit kita gigisingin. Thank you. Nakangiting sabi ng binata bago makatulog. Tumawa lang si Sam bago bumalik sa kanyang trabaho. 5:00 pa lang ay tumawag si Cale kay Sam. Mukhang hindi na siya ang kailangang tumawag sa batang babae.
Ate Sam, nawawala si Daddy, hindi siya umuwi. Tarantang sabi ni Kale. Ate, baka po nakidnap siya ng mga nabusted niya. Dahil sa sinabi ni Kale, ay natawa si Sam. Easy ka lang, baby. Nandito sa ospital namin ng daddy mo. May nangyari kasi. Ay, akala ko nakidnap na. Kakain lang po akong breakfast, tapos pupunta po ako dyan. Pumasok ka muna sa school. Mahalaga ang school. Wala pa po akong school ngayon. Bye-bye po, ate. Kumaway si Kale kahit na hindi ito nakikita ni Sam bago patayin ang tawag. Itinabi naman ni Sam ang kanyang cellphone bago na pahikab. Pwede ka na mag-out. Dumating na si Arthur kaya pwede ka na umuwi. Yun. Thank you, Lilith. Nagtungo si Sam sa locker at nagpalit ng damit. Itinali niya ang kanyang may kahabaang buhok bago kunin ang kanyang bag at lumabas. Haggard ko naman? Sabi ni Sam bago magpulbo ng muka. Dumiretso siya sa room ni Cloud at nadatnan niya nagising na ang lalaki. Pupunta raw si Kale dito. Oo nga pala, sinabihan ko na rin siya magdala ng pagkain mo. Kailangan mo kasing uminom ng gamot. You can go home? Halatang inaantok ka na. Hindi, hintayin ko muna ang makarating si Kale. Mukhang marami kayong pasyente dito. Magdodonate ako ng mga equipment na kulang at magpapadala ng doktor at nurses. Uy, that's good. Malaking tulong yun dito. Thank you. Marami kayong matutulungan, lalo na yung mga bata. No problem. Maya-maya lamang, dumating na si Kale na may dalang paper bag. Imbes na dumiretso sa ama, dumiretso agad ito kay Sam. Ate Sam! Yumakap ito sa dalaga. Hindi po ako nakakatawag sa'yo kasi kinuha ni Daddy yung phone ko. May kasalanan po kasi ako sa kanya. Ayos lang. Mabuti na rin yun at nadidisiplina ka na ng daddy mo. Anak, ako yung confined dito. Baka gusto mo akong salubungin at pakainin at yakapin na din. Ay, nakalimutan kita. Sabi ni Kale bago lapitan ng ama. Sumampay ito sa kama bago ilabas ang paper bag. Tinulungan ni Sam na maihain ang pagkain para kay Cloud. Kain ka na po. Gusto mo subuan kita? Kaya ko na. Sabi ni Cloud sa anak bago magsimulang kumain. Nag-hysterical ka na naman siguro sa bahay kasi wala ako. Akala ko po, may nangidnap sa'yo eh. Tinawagan ko si Ate Santa, sinabi niya nandito ka nga. Pinagalitan ko sila Tito Lucas kasi hinayaan nila ikaw mabaril. Siguradong sa akin na naman magrereklamo ang mga yon. Akala ko ako lang ang tiklop sa'yo eh, pati mga ninong mo under na sa'yo. Siyempre, maganda po ako eh. Sagot ni Kale bago lingunin si Sam. Ate Sam, himala po at napapayag mo makonfine si Daddy, makulit po yan eh. No choice naman siya dahil ako ang boss dito. Talagang tuturukan ko siya ng pampatulog kapag hindi siya nakinig sa akin. Under ka din pala kay Ate Sam, Daddy ha? Ikaw po ah. Nakangising sabi ni Kale sa ama. Hinampas nito ang ama sa tagiliran. Napadaing naman si Cloud dahil ang sugat niya ang tinamaan ni Kale. Hala, sorry po. Kale, dahan-dahan naman. Diba sabi ko sa'yo, mag-ingat ka? Sabi ni Sam bago tumayo. Paano? Uwi na ako niyan. Yung gamot mo nandyan sa may drawer. Ingat ka po, hug po. Lumapit si Sam sa batang babae at yumakap. Napahagik-kik naman si Kale. Si Daddy din daw po. Tumigil ka nga. Uwi na ako ah. Cloud, bibiling kita sa doktor. Makinig ka sa kanila. Dahil sa akin katatamaan. Okay. Sabi na lang ni Cloud at ngumiti sa kanya. Kumaway si Sam bago tuluyang umalis. Himala nga para sa kanya. Dahil hindi siya nakaramdam ng pagod. Biglang nawala ang pagod niya dahil sa pakikipag-usap sa mag-ama. Nag-taxi na lang siya para mapabilis ang kanyang pag-uwi. Nang makarating sa bahay niya, bumungad sa kanya ang ama at kapatid niya. Ate, papasok na po ako. Sabi ni Seiyan sa kanya. Magpahinga ka na po. O sige, ingat ka. Tatay, dahan-dahan sa pag-drive ha. Oo. Dumaan pala dito yung mayabang na anak ni Mayor. Nag-iwan ng bulaklak. Dadalhin ko yung bulaklak sa puntod ng nanay mo. Sige po, tay. Ingat po kayo. Ngumiti si Sam sa dalawa bago dumiretso sa kanyang kwarto. Inilapag niya ang kanyang bag sa lamesa bago humiga sa kama.
Heaven. Aniya bago pumikit. Nagising si Sam mga bandang 3:00. Lumabas siya sa kwarto. Didiretso sana siya sa kusina kaya lang natigilan siya na may kumatok. Nagulat siya nang bumungad sa kanya ang Jollibee rider. Miss Jam Salvacion? Opo, pero wala pa akong order. Bayad na po, galing po kay Cloud Montalves. Napangiti si Sam bago i-receive yung order. Dinala niya yun sa kusina at inihanda. May nakahain din na pagkain sa lamesa na mukhang inihanda ng kanyang ama. Hapunan na lang namin tong Jollibee, sabi ni Sam bago itinabi yun. Naupo siya at kinain yung hinain ng kanyang ama. Kinuha ni Sam ang kanyang cellphone at tinext si Kale. Ilang sandali lang tumunog ang kanyang cellphone na agad niyang sinagot. Na-receive mo? Hindi si Kale ang tumawag, kundi si Cloud. Oo, ba't may pa ganito? Ang dami pa. Pasasalamat lang. Nalaman ko kasing kasama mo ang tatay at kapatid mo para hindi na kayo magluto. Naghanda si tatay ng pagkain para sa akin kaya hapunan na lang namin yon. Thank you. No problem. Tulog si Kale kaya akong tumawag sa'yo. Gusto rin ni Kale na padalhan ka ng pagkain eh. Ininom mo ba yung gamot mo? Pinaseryoso ni Sam ang boses para medyo matakot sana yung lalaki. Kanina pa. Ibababa ko na, ingat ka. Thank you. Ibinaba ni Sam ang cellphone. Mahina niyang sinampal ang sarili nang ma-realize niyang iba na ang ngiti niya. Palingon-lingon si Sam sa orasan. Excited na kasi siyang mag-uwian dahil pupunta siya sa bahay nila Cloud. Birthday kasi ni Kale at imbitado siya. Sinasama nga ni Sam ang ama at kapatid pero kapatid lang niya ang sumama. Ang ama niya kasi makikipag-inuman daw sa mga kaibigan nito. Pang-umaga nga ngayon ang duty ni Sam at 5:00 ang uwian niya kaya hindi siya ganoon kapuyat. Ang dami na rin kasi nilang doctors at nurses. Nang mag-uwian na ay agad siyang dumiretso sa kanyang locker. Nagpalit si Sam at nag-ayos ng konti bago kuhanin ang gamit niya at lumabas. Ate! Napangiti si Sam nang makita si Seiyan na nasa labas. Kakahatid lang sa akin ni tatay. Akala ko nga naiinip ka ni. Sabi ni Sam sa kapatid. Tara na. Sam! Napahinto si Sam nang makita ang lalaking iniiwasan niya at kinaiinisan. Ang tagal kitang hinahanap. Maliit na ngumiti si Sam. Gerald, ito yung anak ng mayor na may gusto sa kanya. Imbitahan kita sa amin ngayon, may party kasi kami. Ayoko. Gerald, hindi ko ba nasabi sa'yo hindi kita gusto? Please lang, layuan mo na sana ako. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong ugnayan sa'yo eh. Come on, huwag ka na magpakipot. Sam, ako na nga itong lumalapit sa'yo. Huwag ka nang pakipot. Hindi ko kailangan ng paglapit mo sa akin. Hinawakan niya sa kamay ang kapatid. Aalis na sana sila kaya lang, hinila ni Gerald ang kanyang kamay. Sam, kung ako sa'yo, makinig ka na lang sa akin. Nakakalimutan mo yata kung sino ako. Nakangising sabi ni Gerald. Kayang-kaya ko kayong tanggalin sa mundo. Bitiwan mo nga ako. Inis na sabi ni Sam. Ano ba Gerald? Bitiwan mo nga si ate. Tinulak ni Seiyan si Gerald. Pangit ka, ayoko sa'yo. Galit na tumayo si Gerald at akmang bubunot ng baril, pero natigilan nito at namutla. Get off! Napalingon si Sam sa kanyang likuran. Napangiti siya na makita si Cloud na kasama si Kale. Lumingon siya ulit kay Gerald pero agad na itong nawala. Ate, ayos ka lang? Tanong ni Seiyan sa kapatid. Ate, namumula yung braso mo. Ayos lang ako. Ikaw delikado yung ginawa mo. Baka mamaya saktan ka nun. Ayoko sinasaktan ka niya ate. Sabi ni Seiyan at umiling. Ate Sam, sino yung pangit na yun? Puti na lang po dumating kami ni Daddy. Palagi ka bang ginugulo nun? Tanong ni Cloud na seryoso ang muka. Ayos lang naman ako. Ba't pala kayo nandito? Papunta na kami sa inyo eh. Sinusundo ka? Gusto ni Daddy sunduin ka? Siguro crush ka ni Daddy. Natawa si Sam sa sinabi ni Kale. Kasama ko yung kapatid ko. Ito si Seiyan. Hello po. Nakangiting bati ni Kale kay Seiyan. Tara na po. Excited na po ako magsimula ang party. Sumakay sila sa sasakyan ni Cloud. Napatingin naman si Sam sa kapatid. Bakit? Tanong niya dito. Boyfriend mo po siya?
Umiling naman si Sam. Hindi, ba't mo natanong? Humagikgik si Seiyan. Bagay po kayo eh. Bahagya namang nagulat si Sam dahil sa inasta ng kapatid. Ito yata ang unang beses na sinabi ni Seiyan na may nababagay sa kanyang lalaki. Mukhang malakas po siya at kaya pagtanggol kaya boto ako sa kanya. Sana siya na lang po maging asawa mo, te. Bulong ni Seiyan. Hoy, ikaw bata ka? Kung ano-ano nalalaman mo. Saan mo natutunan niyang asawa-asawa na yan, ha? Naririnig ko kay tatay. Basta siya na lang po ang tatanggapin kung makakatuluyan mo. Mahinang kinurot ni Sam ang kapatid. Ang kulit mo. Nang makarating sila sa bahay nila Cloud, bumaba ang dalawa. Pagpasok pa lang sa garden, bumungad sa kanila ang mga bisita ni Kale. Hindi naman gaanong marami ang bisita ni Kale, halos mga kamag-anak lang din ito at mga kaklase. Ang bongga naman ng birthday, sabi ni Sam sa bata. Ito palang gift namin sa'yo ni Kuya Seiyan mo. Thank you po. Daddy, pupuntahan ko lang po yung mga classmates ko. Ikaw na po muna umasikasa kina Ate Sam at Kuya Seiyan. Umalis si Kale, kaya naiwan sila Sam kay Cloud. Dito tayo. Iginaya sila ni Cloud sa table. Manang, pakuha naman po kaming pagkain. Naupo si Cloud sa tabi ni Sam. Single ka po? Tanong agad ni Seiyan kay Cloud. Yes. Ngumisi si Seiyan sa kapatid. Pinanlakihan naman siya ni Sam ng mata. Tumigil kang bata ka. Huwag mo nang pansinin tong si Seiyan. Malakas lang talaga ang trip niya. It's okay. Sabi naman ni Cloud. Kamusta na pala yung sugat mo? Yun, magaling na. Magaling kasi yung nurse tas medyo masungit pa. Kailangan ko talaga magsungit sa'yo dahil hindi ka nakikinig. Napahinto sila sa pag-uusap nang dumating yung pagkain. Sa dami ng putahing nakahain sa lamesa, kumain lang talaga sila ng kumain. Oo nga pala. Lumapit palalo si Sam sa lalaki. Pwede pa mag-uwi? Nakakahiya to pero gusto kong dalhin si tatay. Oo naman, pwedeng-pwede. Ipapahanda ko kay Manang mamaya yung iuuwi mo. Talaga? Thank you. Ani Sam kahit namumula ang pisngi niya. Kaya pala, hindi na bumalik sa table natin si Cloud eh. Napaigtad si Sam dahil sa pagsulpot ng 4 na kalalakihan. Malalakas din ang dating nito at alam ni Sam na mafia boss din ang mga ito dahil sa aura. Pogi ang mga ito pero para sa kanya ay mas matimbang si Cloud. At iba rin sa mga ito ay kilala ni Sam. Lover boy? Nakangising sabi ni Sean. Huwag kayo magulo. Doon muna kayo. Sige kayo, pagagalitan kayo ni Kale kapag nagulo niyo si Sam. Hindi naman namin guguluhin ang future mommy bisita ni Kale eh. Sabi naman ni Von. Huwag mong pansinin niya mga yan, may mga saltik yan. Sabi ni Cloud kay Sam. Mga kulang sa aruga mga yan. Yumayabang talaga kapag nakahanap na ng aruga. Anong masasabi mo, Lux? Pabayaan na natin siya. Ayoko masungitan din ng kambal. Kapag pa naman nasulsulan ni Kale yung mga yun, grabe. Natawa si Sam at narealize niya talagang si Kale talagang boss sa lugar na to. Okay lang kami ni Seiyan dito. Sumama ka na sa mga kaibigan mo. Umiling si Cloud. Iinom lang ang mga yan. Ayoko uminom dahil ihahatid ko pa kayo. Okay lang, Sam. Hindi talaga namin mapipilit ang mga yan, lalo na't in love. Doon na kami enjoy lang kayo dyan. Nakangising umalis sa mga kaibigan ni Cloud. Napailing-iling na lang si Sam at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos silang kumain ay agad tumayo si Seiyan. Lumapit ito sa Cloud na nagmamagic at nagpapalaro. Nanatili naman si Sam sa upuan habang pinapanood ng bata na tuwang-tuwa sa clown. Ang saya-saya ni Kale. Nakangiting sabi ni Sam. Palagi namang masaya yan. Lalo na kapag nakikita ka. Minsan, iniisip ko na driver na lang ako ni Kale. Bahagyang natawa si Sam. Kahit isipin mo yan, hindi pa rin maitatanggi mag-ama kayo. Para nga kayong pinagbiyak na bunga eh. Ang dami nga nagsasabi. Kaya nga nung natagpuan ko siya sa harap ng gate ko, hindi na ako nagdalawang isip na anak ko talaga siya. Hindi na talaga nagpakita yung mama niya. Patay na ang mama niya. Napag-alaman kong ex-girlfriend ko ang mama niya. May sakit pala ito kaya iniwan sa akin si Kale. Nakaramdam naman ng lungkot si Sam. Pero alam mo,
Proud ako sa'yo kasi halatang hindi ka nagkukulang kay Kale. Ay hindi talaga. Hindi nagkulang sa akin ang mga magulang ko. Kaya ayoko magkulang din kay Kale. Ayoko iparamdam sa kanya na wala siyang ina at nag-iisa lang siya. Dahil doon, nakaramdam ng pagka-touch si Sam. Grabe, nakaka-proud ka. Alam mo, nakakakilig na yung mga papuri mo ah. Nakangiting sabi ni Cloud. Nang matapos mag-perform ang mga clown, lumapit sa kanila si Seiyan at Kale. Ate, nanalo akong 500. Masayang sabi ni Seiyan. May pangtaya na si Tati sa sabong. Anong sabong? Manahimik kayo. Baan mo na yan for 2 weeks ha. Huwag ka nang hihingi kay tatay. Opo, sabi ni Seiyan at tumango. Ate Sam, thank you po sa pagpunta ha. Super nag-enjoy po ako. Nakangiting sabi ni Kale. Kay Kale naman nakipag-bonding si Sam para mas ma-enjoy nito ang birthday niya. Bandang 9:00 ay bagsak na si Kale kaya inakyat na ito nila Cloud. Pagod na. Natatawang sabi ni Sam bago punasan si Kale at palitan ng damit. Good night, baby. Happy birthday. Hinalikan nito ni Sam bago tumayo. Kaya adik na adik sa iyong anak ko eh. Natatawang sabi ni Cloud. Hatid ko na kayo. Tumango naman si Sam at naglakad ang dalawa palabas. Hatid ko lang sila Sam. Mamaya ko kayo hahamuni ng inuman. Pagpapaalam ni Cloud sa mga kaibigan. Sumakay na sila sa kotse. Nasa backseat si Seiya na tulog na rin. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Sam at mahinang sinasabayan ng kanta sa radyo. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay nila, lumingon si Sam kay Cloud. Thank you sa'yo. Pakisabi kay Kale na happy birthday ulit at thank you sa pabalot. Thank you too. Salamat dahil ginawa mong mas espesyal ang birthday ng anak ko. Walang anuman. Nagtitigan ng dalawa hanggang sa hindi nila namalayan na nagkatagpo na lang ang kanilang labi. Napahawak si Sam sa batok ng lalaki habang tinutugon ng halik nito. Humiwalay lang siya dito nang kapusin na siya ng hininga. Nakakaadik ka. Malambing na sabi ni Cloud. Napakagat si Sam sa ibabang labi niya at nahihiyang lumayo sa lalaki. Bababa na ako. Bumaba si Sam ng sasakyan bago buksan ang backseat. Ginising niya ang kapatid niya at pinababa na rin. Salamat ulit. Nahihiyang sabi ni Sam kay Cloud. Salamat din. Hinintay muna ni Sam na makaalis ang sasakyan ng lalaki bago sila pumasok ni Seiyan sa loob. Nadat na nila ang ama na nanonood ng TV habang nagiinom ng kape at mukhang nagpapababa ng tama ng alak. Seiyan, matulog ka na. Good night. Ngumiti ang kapatid niya bago pumasok ng kwarto. Tinabihan naman ni Sam ang ama. Tay, may dala akong pagkain. Kain ka? Almusal na lang bukas, ilagay mo na lang sa ref. Tumango si Sam bago naglalambing na yumakap sa ama. Tatay, may nagugustuhan na akong lalaki. Yung Cloud ba? Kagat-labing tumango si Sam. Mukhang matino naman siyang lalaki. Siguraduhin mong gusto ka rin niya. Ayoko masaktan ka. Gusto ko rin siya makilala ng personal para makilatis ko. Tumango si Sam. Tatay, mabait siya. Kanina pumunta si Gerald sa ospital. Dumating siya para ipagtanggol ako. Alam mo po, isang tingin lang ni Cloud kay Gerald, takbo agad si Gerald. Kahit na, gusto ko pa rin siya makilala para masigurado kung karapat-dapat siya sa'yo. Sabi ng kanyang ama. Yung lintik na Gerald na yan, kapag talaga hindi ka pa tinigilan, ipapadampot ko yan. Baka tumigil na din po yun, tay. Pakilala ko sa'yo si Cloud kapag nakausap ko po siya. Tulog na po ako, tay. Love you. Love you, nak. Hinalikan siya ng ama sa noo. Inilagay muna ni Sam yung mga pagkaing inuwi niya sa ref bago pumasok sa kanyang kwarto. Napatalo na lang si Sam sa kilig nang maalala ang halikan nila ni Cloud sa isa't isa. Feeling niya, hanggang ngayon nakadikit pa rin ang labi ni Cloud sa labi niya. Landi mo? Bulong ni Sam sa sarili at mahinang natawa. May bulaklak ka na namang dala. Nakangiting sabi ni Sam kay Cloud na nasa ospital na naman para dalhan siya ng bulaklak at pagkain. Ano ba to? Naliligaw ka ba? Oo. Sagot naman ito ng diretsahan. Ha? Bakit hindi ko alam?
Natatawang tanong ni Sam sa lalaki. Akala ko pumayag ka na kasi tinugunan mo na yung halik ko. Hindi pa pala? Mahinang sabi ni Cloud. Napakamot sa batok si Cloud kaya lalong natawa si Sam. Oo, pumapayag na ako. Hindi ko naman tatanggapin tong bulaklak kung hindi rin kita gusto. Gusto mo ko? Bigil ang ngiting tanong ni Cloud sa babae. Wala nang bawian ha? Lantod! Kakaiba! Napalingon si Sam kay Lilith na magsalita ito. O sige na, ipagpatuloy niyo lang yan. Natawa naman si Sam. Mauna na ako ah. Mamaya susunduin kita. Baka gusto niyo na rin mag-dinner sa bahay? Gusto ka raw kilatisin ni tatay eh. Yun ay kung handa kang harapin si tatay. Okay, pupunta kami ni Kale. Haharapin ko si tatay. Tangulang ay sinagot ni Sam sa lalaki. Malaking umiti sa kanya si Cloud bago tuluyang umalis. Itinabi ni Sam ang kanyang bulaklak at lunch sa isang table na walang nakapatong bago niya ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang sumapit ang tanghalian, ay naiwan siya mag-isa sa information desk dahil kakain si Lilith sa kantin. Inihanda niya ang kanyang pagkain bago siya magsimula. Sam. Natigilan si Sam nang biglang sumulpot si Gerald. Ano na naman kailangan mo? Gerald naman, nagkalinawan na tayo di ba? Dahil ba sa mayabang na si Montalves? Ngumisi ito. Nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita ang baril na nakatutok sa kanya ng patago. Sumama ka ng tahimik. Kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Napalunok si Sam bago tumango at tumayo. Naiiyak siyang lumabas ng ospital. Gusto niyang humingi ng tulong sa mga taong dumadaan. Kaya lang natatakot siya na baka madamay ang mga ito. Isinakay siya ni Gerald sa sasakyan. Nakangisi si Gerald habang nagmamaneho, hawak ang baril. Sa akin ka na ngayon. Nakangising sabi nito. Hindi. Inagaw niya ang manibela dahilan para magpagewang-gewang ang sasakyan. Parang huminto ang mundo ni Sam nang tumama ang kotse sa isang malaking truck. Hindi na alam ni Sam ang nangyari dahil tuluyan na siyang nilamon ng dilim. Hindi mapakali si Cloud habang nasa underground. Feeling niya ay ang init-init kahit pa ang lakas-lakas ng aircon. Napapano ka? Tanong ni Von sa kanya. Kinakabahan ako, parang may nangyari. Baka naman nababanyo ka lang. Natatawang sabi ni Lucas. Ulul. Singhal niya. Tumayo si Cloud kahit di pa tapos ang meeting at agad na nagtungo sa sasakyan niya. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nagmamaneho patungong ospital kung saan nagtatrabaho si Sam. Mas lalo yatang kinabahan si Cloud nang makita nagkakagulo sa ospital na parang may nangyari nga. What happened? Tanong ni Cloud kay Lilith. Si Sam. Critical si Sam at kasalukuyang inooperahan. Nakita kong kasama niya si Gerald kanina eh. Gusto ko sana silang lapitan kaso may nakita akong baril. Tumawag ako ng pulis at nang maabutan nila si Sam, nakabangga na yung sasakyan sa truck. Wala si Gerald sa sasakyan. Iniwan niya agaw buhay si Sam. Napakuyom ng kamao si Cloud. Sobrang galit ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung anong kaya niyang gawin. Tawagan mo ako kapag natapos ang operasyon. May aasikasuhin lang ako. Napuno ng madilim na aura ang mukha ni Cloud na makaalis siya sa ospital at makasakay ng kanyang sasakyan. Ikinasa niya ang kanyang baril bago mag-drive patungong bahay nila Gerald. Isa sa dating miyembro ng mafia organization nila ang mayor at ang anak nito. Natanggal ang mga ito dahil sa nilabag na rules. Hindi niya akalaing magiging jablo, lalo ang mag-ama. Bahagyang natigilan si Cloud nang makita ang mga pinsan sa tapat ng gate ng bahay ng mga ito. Napanood namin yung balita. Seryosong sabi ni Von. Siguradong umiiyak ngayon si Kale. Kaya hindi rin namin sila mapapatawad. Tumangulang si Cloud bago dire-diretsyong pumasok sa gate. Sumalubong sa kanila ang mga tauhan ni Mayor. Pero hindi naglakas loob ang mga ito na pigilan sila. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, nadat na nila sa sala ang mag-ama. May doktor din doon na ginagamot si Gerald. Montalves! Napatayo si Mayor dahil sa gulat. Agad tinutok ni Cloud ang baril sa ulo ni Gerald. Hindi mo alam
kung gaano ako kagalit dahil sa ginawa mo kay Sam. You fucking left in the car while my woman is suffering? Hindi ko sinasadya. Mangiyak-ngiyak at natatakot na sabi ni Gerald. Kasalanan niya dahil inagaw niya yung manibela ng sasakyan. Hinampas ito ng baril ni Cloud. You asshole! Si Sam pa ang sisisihin mo dahil sa kasamaan mo? Ano akala mo? Ha? Hindi kita papatayin? Ha? No. Uunti-untiin ko kayo mag-ama. Deserve may padala sa Hell Island. Papahirapan kita habang unti-unting mamamatay. Tandaan mo to. Ito na ang pagsisimula ng paghihirap mo. Tinadyakan nito ni Cloud sa tiyan. Walang gaanong tama si Gerald dahil tumalon nito ng sasakyan bago pa man bumangga sa sasakyan ng truck. Cloud, nakikiusap ako, patawarin mo kami. Pagmamakaawa ng mayor. Hindi bagay sa'yo? Nakangising sabi ni Cloud. Sana, pinakinggan nyo rin ang biktima niyong mag-ama habang nagmamakaawa sila. Lux, ikaw nang bahala sa kanila. Babalikan ko ang mga yan kapag nasigurado kong ayos na si Sam. Itinago ni Cloud ang kanyang baril bago lumabas at bumalik ng kanyang sasakyan. Hindi pa rin nababawasan ang galit ni Cloud. Gusto niyang pasabugin ang ulo ni Gerald pero gusto niyang mahirapan muna ito hanggang sa mamatay. Nang makabalik siya sa ospital, agad siyang sinalubong ni Lilette. Nandito ang pamilya ni Sam at yung anak mo. Umiiyak na sabi nito. Si Sam? Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ni Cloud. Ligtas siya. Masayang sabi ni Lilette bago magpunas ng luha. Pero naapektuhan ang paa niya kaya baka ilang taon daw siyang hindi makalakad eh. Nasa room 057 si Sam. Hindi pa raw alam kung kailan siya magigising. Thank you. Sabi ni Cloud bago dumiretso sa kwarto ng babae. Nadat na niya sa loob ang anak na nakakandong sa ama ni Sam. Tulog ang batang si Kale pero makikita sa mukha nito na umiyak ito. Ayos na po si ate. Sabi ni Seiyan na namumula ang ilong at namamaga ang mga mata. Kuya Cloud, natakot ako kasi akala ko mawawala na si ate. Huwag ka na mag-alala dahil malakas ang ate mo. Nilapitan ni Cloud ang batang lalaki at tinabihan. Lumingon siya sa ama ni Sam. Pasensya na po kung hindi ko nabantayan si Sam. Wala kang kasalanan. Sabi ng ama ni Sam. Ang hayop na anak ni Mayor ang dapat sisihin. Pati na rin yung ama niyang tinotolerate ang ugali. Talagang tatagain ko sila kapag nakita ko sila. Huwag ko kayong mag-alala. Maayos na ho ang lahat. Ako na hong bahalang gumanti sa mag-ama na yon. Napahinga ng malalim ang ama ni Sam bago tumango. Talagang nais kong sumugod kanina. Mabuti na lamang at pinigilan ako nitong apo ko. Mukhang natikman niyo rin ang pagsusungit ng anak ko ha. Natatawang saad ni Cloud sa ama ni Sam. Pasensya na ho. Medyo bossy ho kasi yan. Ayos lang. At may katuwiran naman siya. Ganito rin si Sam namin. Nang mapalingon si Cloud sa babae, napaluha siya. Agad niya rin pinunasan yon. Dapat ho pala binantayan ko siya. Hindi sana nangyari ito kung nabantayan ko siya. Plano ho niyang mag-dinner kami sa inyo eh. Kasi gusto niya raw ho ako makilatis at makilala. Kung hinintay ko na lang ho sana siya hanggang uwian niya, edi sana. Nasa inyo ho tayo ngayon at kumakain at nagsasaya. Cloud, wala kang kasalanan. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Yan ang ayaw ko sa lahat. Yung walang kasalanan pero sinisisi ang sarili. Ayoko magaya ka sa akin ng muntik ng kitilin ng buhay ko dahil sinisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Huwag kang umiyak at baka mapagalitan ako ng anak ko dahil pinaiyak kita. Bahagyang napanguso na lamang si Cloud bago tumango. Tumayo siya at nilapitan si Sam. Naupo siya sa upuan na nasa tabi ng kama nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Gising ka na? Miss ka na namin agad. Siguradong papagalitan na din ako ni Kale dahil hindi ako ganong nakakain sa kalagayan mo. Gising ka na please. Hinalikan ni Cloud ang kamay ng dalagang puro galos. Hindi alam ni Sam kung gaano siya katagal nakatulog o nawala ng malay.
Nang magising siya, hindi niya maigalaw ang kanyang paa at nanlalata siya. Daddy, ang pangit mo na. Kapag nagising si Ate Sam, baka hindi ka na niya magustuhan. Lumingon si Sam sa pinanggagalingan ng boses. Mahina siyang napatawa na makita si Kale na pinapagalitan si Cloud. Pansin niyang para tumangkad si Kale, si Cloud naman ay namayat at nagkaroon ng balbas at bigote. Pakiramdam ni Sam ay maraming nagbago. Kale, mahinang sabi niya. Lumingon sa kanya ang batang babae. Napaiyak ang batang babae bago tumakbo palapit sa kanya. Ate Sam! Tumuntong ito sa upuan sa gilid ng kama bago niyakap si Sam. Ate Sam! Huwag ka nang umiyak para namang tagal kong nawala. Maya-maya lang ay lumitaw na ang mga doktor at sinuri si Sam. Nang masabi ng doktor na maayos siya, tsaka pa lang siya nilapitan ni Cloud. Gising ka na. Niyakap siya ni Cloud. Naramdaman ni Sam ang pagkabasa ng balikat niya kaya alam niyang umiiyak ito. Sam, ba't ba kayo umiiyak ka? Na baka tagal ako nakatulog? Humiwalay si Cloud sa yakap bago magpunas ng luha. 5 months. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. 5 buwan? Kaya pala pakiramdam niya ay maraming nagbago. Dahil 5 buwan siyang comatose. Hindi akalain ni Sam na ganun siya katagal na tulog. Opo, akala ko po gigising ka lang kapag nagkaroon na ako ng asawa eh. Umiiyak na sabi ni Kale. Natatawang inabot ni Sam ang mukha ni Kale at pinahid ang luha nito. Huwag ka nang umiyak. Hindi na ulit ako matutulog ng ganun katagal, promise. Yumakap muli sa kanya si Cloud. Hinayaan naman ito ni Sam at hinaplos na lang ang may kahabaang buhok ng lalaki. Maya-maya lamang, dumating ang ama at kapatid ni Sam. Kagaya ng reaksyon ng dalawa, naiyak din ang mga ito nang makitang gising na si Sam at maayos na ang lagay. Ayos na po ako. Sabi ni Sam bago ngumiti. Hindi ko lang humaramdaman yung paa ko. Mas napinsala kasi ang paa mo, sabi ng doktor. Mga ilang taon pa bago ka makalakad. Anak, huwag ka muna mag-work ha. Magpahinga ka muna. Sabi ni Cloud, ipapatherapy ka niya para mas mabilis ang pag-recover ng paa mo. Ngumiti si Sam bago tumango. Malungkot si Sam sa ibinalita ng ama, pero laking pasasalamat niya dahil hindi siya nawala ng paa. Aalagaan kita. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Sabi ni Cloud sa babae. Laking pasasalamat ni Sam na may Cloud na handang tanggapin siya kahit lumpo siya. Ngayon niya napatunayan na talagang seryosong-seryoso sa kanya ang lalaki. Approve na sa akin si Cloud. Sa 5 buwan na comatose ka, halos siyang nag-alaga sa'yo. Ginawa niyang bahay itong ospital. Wala rin niyang gaanong tulog at kain. Kaya laging pinapagalitan ng apo ko. Pinagagalitan nga po siya ni Kale nung magising ako eh. Salamat sa lahat, Cloud ha. Ani Sam at hinawakan ang kamay ni Cloud. Mahal kita. Tugon lang ni Cloud bago muling yumakap sa kanya. Napangiti si Sam bago haplusin ang buhok ng lalaki. Mama! Napangiti si Sam nang makita si Kale na tumatakbo palapit sa kanya. Ilang buwan na rin na makalabas siya sa ospital. Para kay Sam, wala namang pinagbago ang buhay niya bukod sa wala na siyang trabaho. Isa pa, nasaksihan niya kung paano siya alagaan ni Cloud kaya sinagot niya na ito. Live-in na silang dalawa. Kadalasan, dun sila sa bahay ni Cloud, minsan naman sa bahay nila Sam. Ang ama niya isa ng taxi driver at hindi na tricycle driver. Tinulungan nito ni Cloud para hindi na raw ito mahirapan. Si Seiyan, lumipat ng school kung saan nag-aaral si Kale. Mama, alam mo po sabi ng teacher ko, ilalaban niya daw ako sa quiz bee kasi matalino ako. Bibong sabi ng batang babae bago kumandong sa kanya. Wala namang pakiramdam ang mga hita ni Sam kaya ayos lang sa kanya ang pagkandong ng batang babae. Support ka dyan ni Mama. Nasaan ang tita Seiyan mo? Nasa kotse po kasama si Daddy. Pinagsabihan ni Daddy si Tito kasi nakapagsuntukan. Yung classmate kasi ni Tito Seiyan, inawa yung babaeng classmate niya kaya pinagtanggol niya. Ilang sandali lang, natanaw nila Sam ang dalawang lalaki na nakangisi sa isa't isa. Duda agad si Sam na pinagalitan ni Cloud si Seiyan. Ganda ng bangas na mukha natin ah. Sinamaan ang tingin ni Sam ang kapatid. Hindi ba? Sabi ko bawal ang makipag-away. Pinagalitan ko na.
Sabi ni Cloud bago siya halikan sa labi. May dala akong favorite pizza and mango shake mo. Nilalayo mo lang ako kay Seiyan para hindi ko siya pagalitan eh. Ikaw, pagsasabihan ko yung bata. Nakasimangot na sabi ni Sam sa lalaki. Mahal, hindi naman si Seiyan ang nauna eh. Tama lang yung ginawa niyang pinagtanggol niya yung classmate niya. Astig nga eh. Katwiran ni Cloud. Kinurot ni Sam ang lalaki. Ikaw talaga? Natawa lang si Cloud at pumasok na sila sa loob ng bahay. Tulak-tulak ni Cloud ang wheelchair ng kanyang kasintahan. Kainin natin tong dala ko para mawala ang init ng ulo mo. Saad ni Cloud bago buksan yung pagkain at inumin. Inabutan nito si Sam na agad namang kinuha ng babae. Sinasabi ko sa'yo, Seiyan na, kay tatay ka tatamaan kapag di ka umayos. Huwag na ito mauulit ah. Napanguso naman si Seiyan bago tumango. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo ang dalawang bata sa kwarto para magpalit ng damit. Si Cloud nilambing ang kanyang nobya. Nasa trabaho kasi si Cloud kaya ngayon lang siya nagkaroon ng time na lambingin ito. Naglalambing kasi napagalitan ko. Sabi ni Sam bago haplusin ang buhok ni Cloud. Anong gusto mong dinner mamaya? Magluluto ako bilang pambawi sa'yo. Kahit ano, Cloud, basta ikaw. Masarap ka magluto eh. Sus, nambola pa. Buti nga at bumalik ka na sa pagiging tao. Hindi ka na aasarin ni Kale na mukha kang taong kalye. Ang bully sa akin ng anak ko, parang di naman niya ako tatay. Parang batang sumbong ni Cloud sa kasintahan. Papalitan ko na siya. Daddy, kahit ikutin mo ang buong universe, wala ka makikitang kasing ganda ko. Daddy, kung hindi po ako maldita at masungit, sigurado naman ako hindi ka matino ngayon. Wawa, thank you nanay. Sarkastikong sagot ni Cloud sa anak. Minsan, gigil mo po ako. Humagikik naman ang batang babae bago siya halikan. Nawala agad ang simangot ni Cloud at nilaro ang anak. Natatawa naman si Sam nang makita niya naghaharutan ng mga ito. Sali ako! Sabi ni Seiyan. Oops, bago ka maglaro. Gawin mo homeworks mo. Ikaw din batang babae, gawin mo yung homework mo. Ayoko magagahol kay mamaya at late na matulog. Napanguso ang dalawang bata bago magtungo sa study room. Kailangan sa study room ang dalawa para hindi madistract. Stricto naman masyado ni mommy. Bukas po, therapy mo ulit. Sabi ng doktor mo, ang galing mo raw kasi nagagalaw mo na yung mga paa mo. Excited na kasi ako makalakad ulit eh. Para makagala-gala na tayo. Isa pa, namimiss ko na rin magtrabaho. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para makalakad ka. Nakangiting sabi ni Cloud. Napangiti naman si Sam at hinalikan ng lalaki. Gumanti naman ng halik si Cloud pero agad ding humiwalay. Baka may magalit. Mamaya mo na ako ikis kapag matutulog na. Alam mo na, pupuyatin ulit kita. Ngumisi si Sam sa lalaki. At inirapan ito. Huwag mo akong aakitin ngayon. Dahil aangkinin talaga kita. Behave po tayo. Tumawa ulit si Sam at hindi na pinansin ito. Tumunog ang cellphone ni Cloud na agad naman itong sinagot. Napahinga ng malalim ang lalaki bago tumayo. Balik muna ako saglit sa work. I love you. Ingat ka ha, mahal din kita. Hinalikan siya ni Cloud bago ito umalis. Nagtungo naman sa kusina si Sam at kumuha ng tubig. Hindi naman siya nahirapan dahil naka-electric wheelchair naman siya. Nadatnan niya ang dalawang seryoso nag-aaral. Water muna. Mukha kayo mababait ah. Hindi ba pagpapanggap yan? Sabay namang umiling ang dalawa. Tumambay na lang siya sa study room at nagbasa ng libro. Mga bandang 5:00, nagluto na si Sam. Talagang pinagawan pa siya ni Cloud ng kala na maaabot niya para di na daw hassle sa kanya. Pinili ni Sam na magluto ng gulay at adobo dahil paborito ito ni na Cloud. Nasa gitna siya ng pagluluto nang dumating ang kanyang ama. Naku, mukhang mapaparami ako ng kain ah. Tatay, talaga mapaparami ang kain mo. Sigurado makakalimutan mo rin ang pangalan mo. Natawa naman ang kanyang ama. Magbibihis lang ako para hindi naman ako mabantot kapag nilalambing ako ng kapatid mo at apo ko. Tumangulang si Sam. Saktong matapos si Sam ay dumating si Cloud at ang mga bata. Tinulungan siya ng mga ito sa paghahain. Wow, sarap ng ulam! Wait na lang natin si Lolo para makakain na po tayo.
Ngumiti si Sam at nagpatulong si Sam kay Cloud na dalhan ng ulam ang kanyang tagapagsilbi na nasa kabilang bahay. May isa pang bahay na katabi ng bahay nila Cloud at doon tumutuloy ang lahat ng katiwala. Thank you, Ma'am Sam. Nakangiting sabi ng mga ito. Kain kayo ng marami, kapag kulang pa kumuha lang kayo ha. Bumalik si Cloud sa kanilang bahay. Nakaupo na rin doon ang kanyang ama, kaya nagsimula na silang kumain. Approved pa? Thumbs up lang ay sinagot ng mga ito at nagpatuloy sa pagkain. Sarap, grabe. Pwede ka na maging housewife. Pwede na ba, tay? Tanong ni Cloud sa ama ni Sam. Pwede na ba siyang maging housewife? Aba, pwede. Tumayo si Cloud at kinuha ang isang box sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harapan ni Sam at binuksan ang box. Natigilan naman si Sam nang makita ang isang diamond ring na kumikinang pa. Sabi ni Seiyan pwede na raw. Sabi ni tatay pwede na daw. Medyo nabudol ko sila dun, di ba? Talagang nabudol mo ako. Nakasimangot na sabi ng ama ni Sam na agad namang ngumiti. Pero masaya ako na ipauubaya sa iyo ang prinsesa ko. Buong-buo ang tiwala ko sa iyo, Cloud. Baliw ka? Baliw ka talaga kapag ako umiyak, talagang tutulong ang sipon ko. Bahagyang natawa si Cloud. Sam, ayaw na kitang pakawalan pa. Masyado kitang mahal na mahal kaya gusto kong mapasakin ka na ng buo. Sam, pwede ba kitang maging asawa? Ipapangako ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko. At hindi kita sasaktan, Sam. Hindi lang ako ang minahal mo ng sobra eh. Pati na rin si Kale minahal mo. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Sam. Tango lang ang isinagot niya sa lalaki dahil pakiramdam niya pipiyok siya. Ngumiti si Cloud bago isinuot ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan siya. Kakainis ka! Ani Sam, bago magpunas ng luha. Salamat Cloud, mahal na mahal kita. Kakainggit! Sabad ni Kale at nagkunwaring nagpupunas ng luha. Grabe, sobrang idol talaga kita, Daddy. Inip na talaga ako eh. Tagal ko na naghihintay mag-propose ka kay Mama. Ako na sana ang balak mag-propose eh. Pasensya ka na, Madam Kale ha. Ang tagal kasi natin pinagawa itong personal ring eh. Isang buwan mo kung hindi aawayin ha. Tinupad ko na isa sa mga wish mo. Pag-iisipan ko po. Congratulations po ate. Sabi naman ni Seiyan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Excited na po ako agad sa upcoming babies nyo. Madadagdagan ng bubusiting ko. Kawawa naman pala sa iyo ang magiging pamangkin mo, Seiyan. Thank you sa inyong lahat. Panatag na ang loob ko ngayon. Kung sakaling kukuhanin ako ng nanay mo, masaya ako para sa inyo. Nakangiting sabi ng ama ni Sam. Hindi maipaliwanag ni Sam ang sayang kanyang nararamdaman ngayon. Kahit hindi siya makapaglakad sa aisle, masaya pa rin siya dahil kasama niya ang kanyang ama na nasa gitna. Ihahatid siya nito sa mapapangasawa niya. Dahil wala na ang ina ni Sam, binitbit na lang niya ang picture frame nito. Ang ganda-ganda ng anak ko. Dati pangarap ko lang to. Masaya ako dahil nakita kita ikinasal sa tamang lalaki. Thank you, tatay. Emosyonal na sabi ni Sam. Pinipigilan niyang maiyak dahil ayaw niyang masira ang kanyang makeup. Nang tumapat na kay Cloud ay hinawakan siya nito sa kamay. Ikaw nang bahala sa anak ko. Huwag kang mag-alala dahil hanggat malakas pa ako, nandito pa rin ako para gabayan kayong dalawa. Salamat, tay. Tugon ni Cloud. Kinuha ng ama ni Sam ang picture frame bago ito magtungo sa pwesto nito. Ang dalawa naman nagtungo sa altar. Lahat ay tumahimik na magsimula ang seremonya ng kasal. Hindi pa rin makapaniwala si Sam na ikakasal siya sa isang lalaking hinihingi niya lang noon sa Panginoon. Sam, itong singsing na to ay isa sa tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Pinapangako kong hindi kita sasaktan at aalagaan kita habang buhay. Magiging mabuting asawa ko sa'yo at ama sa mga magiging anak natin. Sam, ikaw ang pinakamagandang bagay na binigay ng Diyos sa akin at mahal na mahal kita. Ngumiti si Sam. Cloud, magiging tapat ako sa iyong asawa. Itong singsing na to, ang isa sa mga simbolo ng pangako ko. Aalagaan kitang mabuti at ang magiging anak natin.
Cloud, masaya-masaya ako dahil binigay ka sa akin ng Panginoon. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ay itinatalaga ko na mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng iyong mapapangasawa, Cloud. Ngumiti si Cloud bago pantayan si Sam. Hinalikan niya ito ng buong puso, nagpalakpakan at sigawan naman ang kanilang bisita. Nice one, Cloud! Saad ni Lucas at sumipol pa. Yun! Hala, Mama, Daddy, congratulations po! Saad naman ni Kale na tumakbo sa kanila at hinalikan sila sa pisngi. Thank you, baby. Nilapitan sila ng malalapit sa kanila at kumuha ng litrato. Hinampas ni Cloud ang kanyang kaibigan kaya napasimangot na lang siya. Sam, binubugbog nila ako. Arte? Natatawang sabi ni Sean. Kumuha pa sila ng maraming litrato bago maglakad palabas ng simbahan. Hinagisa naman sila ng mga petals. Hagis mo na agad ang bulaklak. Natawa naman si Sam bago ihagis ito. Natigilan sila na bumagsak ang bulaklak sa isang batang babaeng naglalaro sa gilid. Mas lalo silang natigilan dahil kahawig ito ni Sean. Wow! Mommy, may flowers ako! Masayang sabi ng batang babae. Lumitaw ang isang magandang babae at nanlalaki ang mga mata ng babae bago buhatin ng anak at tumakbo paalis. Sinundan naman ni Sean ang mga ito. Alam ko na kung sinong susunod. Natatawang sabi ni Cloud bago buhatin ng asawa. I love you, Sam Salvacion Montalves. Ngumiti naman ang ubod ng tamis si Sam. Mahal din kita, Mr. Ko. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.